I think it's our first time to have Admiral Lopez on the show, no? Yes, sir. Yeah, we hope to have you here more regularly. Sir, let me start with this. Kasi Escoda show, of course, to a lot of Filipinos, bago-bago yan. It's a new issue altogether compared to, for example, Ayungin and so on the line. But this is so much nearer to Palawan than Ayungin, for example. We're talking about less than 100 nautical miles, 90 nautical miles lang ata eh. So it's actually more proximate to the Philippine mainland. Exactly what are what's our policy with regard to Escoda? You have Magbanwa there for the last 3.5 months, and I suppose they're there to show the flag. But aside from that po, can you give us clarity as to what exactly we want to do or show in Escoda? Okay, yung ginagawa kasi nating patrolya, no? Ano yun, normal yun, normal routine na ginagawa ng Philippine Coast Guard. And during those patrols, meron silang napansin na mga dinump na mga dried corals. Opo, yung drug na coral, opo. Tapos may mga activities pa yung Chinese doon, like yung nagko-conduct sila naval drills. So yung ang tingin natin, they are trying to come up with a situation. Sabi nga natin, baka meron sa intention na mag-reclamation activity doon eh. So with that, minabuti na nating patyagan talaga, Tsaka nagpadala tayo ng mga marine scientists doon. And then indeed, yung nakita nila na may patay na nga yung mga corals doon eh. Tapos tinatampakan pa ng mga dried corals. Tapos meron pang mga activities yung mga Chinese marine scientists nila. Yung mga ginagawa nila doon actually are all violations sa UNCLOS. Kasi yung area na yun, well within our exclusive economic zone, tayo lang may karapatan gumawa ng mga marine scientific experiments o surveys. At saka yung presensya natin doon, tayo lang may karapatan na maging present doon. Wala silang karapatan doon. Lahat ng ginagawa nila doon na illegal, especially yung kanilang naval exercise. Kumbaga sir, pinopostehan natin ngayon yung lugar sa saltang mas gamay ng tao. Pinopostehan na natin ng lugar para hindi tayo maunahan. Oh, you can say that. Pinaposit siya, ginagwardiyahan para yung kung ano man yung kanilang intensyon ay ma-prevent na natin. Admiral, mga 4 na buwan na yung Teresa Magbanwa doon, di ba? Mga 3 to 4 months. At merong napakaraming mga Chinese vessels, militia, Coast Guard, even Chinese Navy, mga 70 to 80 yata. How do we resupply Teresa Magbanwa at this point? Ano naman yun, while siguro sinasabi na challenging yung mag-resupply doon, we will not abandon that activity. We will always exhaust all our resources to resupply and maintain our presence there. May sapat ba na supply? Ang laging sinasabi ng mga Chinese tayo daw ang nambabangga sa kanila Ano ba yung protocol doon kapag nag-uusap ba muna yung dalawang ship to ship, may communication ba yun na Chinese kami, umalis kayo dyan. Hindi, Pilipino kami, umalis kayo dyan. Ano yung protocol doon para hindi magbanggaan? Alam mo yung nangyari nung Sabado, actually nabigla din kami. Hindi namin ine-expect na ganun sila magiging sobrang agresibo. Para i-debunk natin yung kiniklaim na gagawa tayo ng mala PRB Sierra Madre doon. Kaya nga tayo nag-ipin ng anchor para sabihin natin hindi kami permanente doon pero magpapatola kami kasi amin ito. So, ang ginawa nila doon, yung pinangat na namin yung aming angkla, ito na, ang bilis ng pangyayari. Tinumbok kami, tinumbok yung Philippine Coast Guard at binunggo ng 3 beses. Wala bang communication kapag ganon? Kasi meron namang international, everybody uses English kapag ganyan, di ba? International Wala bang communication, yung ship to ship? Parang bumubusi naman lang. Meron yun. Actually, meron yun. Kaya nga magpalabas sila ng challenge, sinagot din natin yung challenge doon.
Pero binaliwala nila yung yung ganung usapan eh. Kasi ang tingin namin doon minsan pre-recorded yung mga challenges nila eh. Hindi naman sinasabi na mga pre-recorded. So kahit na magsalita tayo doon, hindi naman tayo iniintindi ng mga yon. Mahirap yan. Lost in communication yun, ano? Paano yun? Admiral, let Di ba me... meron nakaschedule, Admiral, may nakaschedule. Ang susunod dapat meron usapan uli ang Philippines and China, di ba? Para nga yung de-escalation na yan. Meron na bang notice tayo from Beijing kung kailan yung susunod? Kasi sila yung susunod na host, di ba? Meron, actually meron. No? Hindi ko lang sigurado kung kailan. Pero kasi nasa ang Department of Foreign Affairs ang merong sa cloud doon. I just don't know the exact date, pero merong pangalawang pag-uusap. Wala ako. Admiral, let me tweak my question kanina. Excuse me. Kasi under UNCLOS, the coastal state, in this case the Philippines, the coastal state with the EEZ, in this case the Philippines is the only one that has the right to establish, number one, an artificial island within its EEZ, or number two, any outposts or monitoring stations within its EEZ. Now, given the fact that we have that right, are we looking at some sort of a semi-permanent presence in Escoda? Kasi I think in the past, wala naman tayo talagang presence siya masyado except for using it as a staging area for going to Ayungin. Are we looking at some sort of a semi-permanent presence there now? Dagdag na tanong, Admiral, dun sa sinabi ni Ed Lingao. Ang plano ba natin ay parang maging semi-BRP Sierra Madre, yung Teresa Magbanwa, dyan sa Escoda? Huwag naman BRP Sierra Madre ba? Hindi. Kaya nga sabi ko semi dahil umaandar siya. Umaandar. Hindi naman siya... Pero parati may pero matagal siya. Matagal siyang nandun. In this case, 4 na buwan eh. Oo, kaya papalitan ng panibago. May poste parati. Yan ang actually Mina. Sir, sorry sir, we're losing you. Sayang, we'd like to hear your answer, sir. Sir, can you hear us? sorry. Yes, sir. Yan. Sir, could you repeat, sir? Hello. Yes, sir. Could you repeat, sir? Hello. Yes, sir. Okay. Better, sir. Yun ang interpretasyon ng China, pero dinidebunk natin yon. Hindi yun ang intention natin. Hinihan mo ako ng konta. In fact, meron tayong tinatawag na Code of Conduct na pinirmahan natin, In 2022. Committed tayo doon. So, kaya yung sinasabi nila meron tayong BRP Sierra Madre Part 2, wala yun, walang katotohanan yon. Kasi ang talagang intention nila doon ay i-control nila talaga yung lugar, no? They want to realize their fantasy that it is theirs at through aggressive actions ang gagawin nila. Fantasya nila yun, na kanila yun, lugar. So tayo naman, Admiral, on our part, ang balak naman natin, constant presence din ng Pilipinas doon. Hindi naman magiging pareho ni Sierra Madre, pero yun na ba ang balak natin? Magkakaroon ng constant. Parati tayo may tao doon. Oo, tuloy-tuloy na ang patrolya natin dyan. Oo, actually, ginagawa man talaga natin, maski noon pa. Meron tayong constant maritime patrol. Hindi lang maritime patrol, pati maritime air patrol. So, ito yung mandato naman natin eh. So, ginagawa natin yon dahil tayo ang may karapatan. Tayo ang may jurisdiction sa area. Yes. Sila ang walang karapatan at walang jurisdiction. Yes, sir. We agree with that, sir. I think, but the question I think of Ami is this siyempre, iba po yung patrol that will come and go. Iba yung may constant presence. Iba yung may constant presence ka doon. Pero based on our entitlement sa UNCLOS, ay, di ba, Admiral, kahit ipagpalagay na natin na meron tayong mga barko na tatagal doon sa lugar na yon, di ba, we are within our rights? Dahil teritoryo natin yun, i-easy natin yun eh. Kahit na i-spin ng China yan, na parang BRP Sierra Madre number 2. Ang tanong ko lang, Admiral, so ano naman? Ating teritoryo naman yun. Correct ka doon. That's very correct. Ang sabi pa nga ng ating mga Pangulo na hindi natin iiwanan yung Escoda.
We will continue with our mandate. We will continue resupplying our personnel na naka-deploy doon sa West Philippine Sea, sa Patag, sa Lawak, sa Sierra Madre. So, kasi atin yon. We will be resolute. Sabi nga, we will not abandon even a square inch of our territory to even a foreign power. Klarong-klaro yun. Klaro. So ulitin ko lang yung question ko. We will have a permanent presence in Escoda na. Yan na po yung policy natin. Kahit hindi siya naka-anchor, pero it's a permanent presence. Oo. We will maintain our presence in the area. In whatever way, patrol, tapos mag-loiter tayo, basta hindi natin iiwanan yung lugar na yan. We will be resolute. Admiral, paano nyo tinitignan itong mga latest developments? Dahil meron tayong more or less a positive provisional agreement na nabanggit nyo nga sa Ayungin. Pero at the same time, medyo nag-scale up yung incident halimbawa sa Scarborough, sa Sabina Shoal, dito ngayon sa Escoda. So, what gives? Parang in one sense, merong lugar na may kaunting stability, pero dun sa mas malaking bahagi ng West Philippine Sea ay nag-i-scale up na naman sila ng atake. How do we read itong Chinese na scaling up ng aggression na ito? Again, yung talaga kasi yung gusto nila dyan is makontrol nila yung lugar. Kasi yan ang interpretation nila na kanila yon. Pero wala silang pinanghahawakan na legal document or whatever. Ang sinasabi nila, historical claim. Pero na-debunk na yun ng arbitral ruling ng 2010. So wala silang pinanghiwakan. Kaya nga fantasy sa kanila yun It's a they fantasize na yung kanilang era na yun. So and they want to realize their fantasy through aggressive actions. Okay. Admiral, ako last question lang po. I understand nga, di ba, minsan-minsan nagpapatrol yung Magbanwa at nag-hold siya ng anchor over the weekend just to do that patrol. But are we looking at a longer stay for Magbanwa, for example, for several more months, after which it will be replaced by another vessel of the Philippine Coast Guard? Is that the case po we're looking at? Yeah, basta ang very clear ang instruction ng ating presidente, hindi natin lilisanin ng Escoda. Kung paano gagawin natin yon, it is an operational matter already. Understand, so sir. maybe we should huwag na natin i-detalye. Yes, basta ang klarong-klaro, hindi natin lilisanin, ipagpapatuloy natin yung ating ginagawang mga legal like patrolling, resupply missions, and making our presence there felt. Yes, sir. Lang, pahabol din, Admiral. Anong status ng ating Maritime Zones Bill na nasa Malacanang na? Actually, mayroong hearing kanina, nakausap ko lang sila. Basically, they're trying to pass that bill already. As to the details, hindi ko alam pa kung nasa na tayo, pero sabi ng Pangulo, dapat makapagpalabasan tayo ng yung Maritime Bill Zone na yan. Okay. Okay. Sige. Sir, maraming salamat, sir. Thank you for joining us this afternoon. Vice Admiral Alexander Lopez. Yes, sir. Mananawagan lang Yes, sir. sana ko. Yes. Pwede, Sige po. Sige po. Go ahead. Of course. Go ahead po. Yung nanawagan sana ako sa ating mga kababayan, mga Pilipino, na pinapaabot ng ating Pangulo, ng kanyang mensahe, na wala tayong i-abandon kahit na isang square inch of territory. Superpower man yan, hindi natin lilisanin yan. At yung mga ating mga kababayan, let's rally behind our flag. May mga kababayan tayo kasi instead na yung advocacy o linya narrative natin ang sinasabi nila, yung narrative pa ng China yung sinasabi, nakakalungkot, So sana we rally behind the flag, we show our interest, we show our will, and hopefully, and we pray to God that everything will be taken care of sooner or later.
Yes, sir. Yes, sir. Admiral, so we do not want to say a permanent presence there because that also implies other things like yung sa BRP Sierra Madre. I suppose, tell me if I'm right, I suppose what you want to say is a constant presence or a persistent presence. 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 Tama ho. Presence. So whatever way, pabayaan niya ng gobyerno how to go about it. So whatever happens, parang tayo may nakaposte doon sa lugar. Parang ganun. Okay. Maraming salamat, Admiral. Maraming salamat sa pagkakataon ito. At sana yung mga kababayan natin, again, let's rally behind our flag. Tayo yung biyahado dito. Yes. Sana hindi ito yung huling pagkakataon para makasalamuhan namin kayo, Admiral. Admiral, balik kayo ulit Oo. Masaya naman yung kausap, di ba? Makakaasa kayo. Thank you, Admiral. Thank you po. Admiral Alexander Lopez, Maraming salamat. National Maritime Council. Thank you very much, sir.